Heto na, sa wakas kakamping, nagtraidura na, Lenny bumaligtad na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Boses ng Bayan PH. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Boses ng Bayan PH at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon na opinion itong article published sa Abante. Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa Boses at video na matutunghayan natin ngayon. At bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Syempre ayan po yung The General's Viewpoint mga katunay. Pakisuportahan po yan. Ipagpatuloy natin. Mga hindi pagkakaunawaan sa grupo ng Kakamping o Dilawan. Ito, Bam Aquino windang sa tandem issue kay VP Sara Duterte. Pumugong ang balitang kinompronta di umano ni Senator Paulo Benigno Aquino IV si Attorney Barry Gutierrez. Ito yung dating spokesperson ni VP Leni Robredo. Matapos siyang akusahan na nag-audition na running mate ni Vice President Sara Duterte para sa 2028 presidential elections. Ayon sa source ng Abante, nag-cruise ang landas ng dalawa sa birthday celebration ni Senator Risa Ontiveros nitong Huwebes ng gabi, Pebrero 26. Si Gutierrez ay nagsilbi bilang tagapagsalita ng dating Vice President Leni Robredo. Kabilang sa dumalo sa event, si Senate President Vicente Tito Soto III, iba pang miyembro ng majority bloc at mga lokal na opisyal ng gobyerno. Sinabi ng nakasaksi na nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Ngunit sa huli, sinabi umano ni Aquino kay Gutierrez na mabuti at nagkausap sila ng personal upang maliwanagan ang ugat ng kanilang pagtatalo. 30 minuto ang event ni Aquino na maring na bad trip sa enkwentro kay Gutierrez. Nagsimula ang lahat sa sinabi ni Aquino noong nakarang linggo na dapat litisin sa Pilipinas ang mga kaso ng extrajudicial killing sa giyera kontra pulburo. Ikinadismaya ni Gutierrez ang payag ni Aquino at nagpatutsada na maring gusto umano ng senador na maging running mate ni Duterte sa susunod na halala. Ito. Kung ang intention niyan ay ligawan o parang magpalambot ng puso ng mga supporter ng mga Duterte, malabo yan. Dahil kung presidente ang kanyang hinahabol, nag-declare na si VP Sara. Politikon, wika ni Gutierrez sa programang Politico Nightly. Ayun. So, sa totoo lang, no, kung sakasakaling yan si Bam, nachichismis na ganyan, na parang gusto niyang tumandem o nagpapalakas sa mga Duterte supporters, sa totoo lang kasi, no, para sa akin, hindi ako pabor. Although kung maganda ang intention niya, kung hindi maganda, basta hindi ako pabor eh. Kasi sa totoo lang talaga, no, wala akong tiwala pa rin. Hindi, syempre, di ba? Dapat talagang mag-ingat ni VP Sara sa mga taong dapat niyang makasama. No? Kasi, nangyari na sa kanya eh. Nangyari na sa tatay niya, nangyari na sa kanya, nangyari na sa kanila. Katulad nung 2022, di ba? Parang ginamit lang siya. Kasi sa totoo lang talaga, si VP Sara, maaaring gamitin na naman sa panahon na ito. Sa 2028. Kasi alam naman nila talaga na si VP Sara, no, itinatanggi man nila ng mga taong galit kay VP Sara, itanggi man nila, pero sa totoo lang talaga, nakikita pa rin na malakas si Sara Duterte sa mga tao. Nandoon pa rin ang suporta ng mga Duterte supporters kay VP Sara at hindi nagbabago. Kaya nga nakikita natin sa mga survey, halos lagi siyang number 1. Kung nagbabago ang pagtingin ng tao kay VP Sara, si VP Sara dapat wala na sa number 1 yan. Pero nakikita naman natin halos napakalaki lang lamang. Kung baga sa kabayo, sa bentahan ng kabayo, outstanding favorite si VP Sara. Yamadong yamado. Yung iba talaga dehado na, pero malaki tama sa dehado.
Di ba? Kaya kung sakasakali kasi ito si Bam, alam naman natin, Dilawan. Dilawan is nawala yan sa sirkulasyon eh. Nawala sa sirkulasyon yan, alam natin na gusto uli nilang makabalik sa posisyon. No, gusto nila uling makabalik. So, para sa akin, nakikita ko gagawin nila lahat para makabalik sila sa posisyon. Kaya nga kita mo, di ba? Eto, kahit na alam natin, naggalit sila sa administrasyon kay PBBM, sa mga Marcos, nilunok nila ang kanilang dangal. Nilunok nila ang kanilang pride. At sila'y nakipag-tandem o gustong makipag-tandem sa administrasyon. Samantalang, di ba, galit-galit sila dati. Ngayon, para sa akin kasi, kung si Bam, ayoko eh. Para sa akin ayokong maging katandem siya ni VP Sara. Para sa akin. Ako kasi ayokong gamitin nila man si VP Sara sa hindi maganda. Kung maganda ang intensyon ni Bam, okay lang, pero hindi pa rin maganda. Para sa akin. Para sa akin lang yun So, makikita mo, wala rin, fragmented din ang mga Dilawan. Kulang din sila ng pagkakaisa. Hindi tulad sa ating mga DDS. Isa lang ang kandidato. VP Sara, wala nang iba. Kung sino ang piliin ni VP Sara na VP niya, yun na yun. Wala nang aangal sa kanila. Wala pa. Tanong, sino ang standard bearer nila? Ang lahat gusto si Madam Leni Robredo. Ang problema, alanganin naman si Madam Leni. Hindi, siguro, di ba? Kung gusto ni Bam na tumakbo, pwede naman siya maging running mate dyan. Kung si Leni tatakbo, maging vice president siya kay Leni. Or kung gusto naman ng Dilawan, or kakampi ko Dilawan, si Bam Aquino ang kunin nilang na tumakbong presidente. Di ba? Sa 2028. Kaysa naman kay Hontiveros. Di ba? Mas nakikitaan pa ng laban si Bam Aquino kaysa kay Hontiveros. Malay mo, magkaroon ng himala. Si Hontiveros naman kasi, talagang, wala ka na talagang aasahan dyan. Dihadong-dihado na yan, wala na. Kumbaga sa kabayo, matanda na. Kumbaga parang matandang kabayo siya. Hindi ko naman sinasabi matanda, bata pa si Hontiveros. Kumbaga ikukumpara mo lang doon sa matandang kabayo, hindi na makakahabol yan sa mga batang kabayo. Tapos imported pa. Mataging karera. Ayun. But maganda, piliin na lang nila si Bam. Diba? O kaya si Bam, gano'n na. Gusto ko tumakbo presidente. Ako na lang ang nyo. O kaya kung si Leni tatakbong vice, doon siya mag-vice. Ay, ng presidente, doon siya mag-vice. Pero kay BP Sara siguro. Pero tingin ko, hindi tatanggapin ni BP Sara yung kung ano man yan. Siyempre, alam natin si BP Sara, matalino na yan sa panahon ngayon. Nagsilbing leksyon na sa kanya yung mga nangyari. Sa tingin ko, parang happy na siya sa ginagawa niya sa Naga. Kasi kung ako si Madam Leni, tanungin ko sa sarili ko, ano ang chances kong manalo laban kay BP Sara? At ang nakikita ko, malabo. Maliit ang tsansa niya na manalo siya kay BP Sara. Although siya ang pinakamalakas sa mga makakalaban ni BP Sara. But yung lakas niya, it's not enough na talunin niya si BP Sara. Sa totoo lang talaga, kung si Leni, kukulangin pa talaga kay BP Sara. Kasi kung kukumparahin lang nila noong 2022 nung naglaban si BBM, si Leni, si BP Sara. Nung eleksyon ng Vice President, natalo niya si BBM. Pero nung 2022, natalo sila ni BBM. Natalo sila ni BBM. So kung magtataka ka, bakit lumobo ng ganon ang mga bumoto kay BBM? Hindi mo naman masasabi kasi na puro loyalista ang 31 million na yun. Kasi kung puro loyalista yung 31 million na yun, di dapat lumabas yun nung vice presidential, nung naglaban si Leni tsaka si BBM. Bakit hindi sila lumabas nun, yung 31 million? Yun yung nagiging question ko, lalong-lalo na sinasabi ni Gadon. Diba? Nasaan na yung 31 million na yun nung tumakbo si BBM nung vice president? Bakit hindi nila nilabas yun? Bakit itong 2022 lang lumabas?
So, ibig sabihin yan, kung pagtatagmi-tagpiin mo yung sitwasyon, di ba? Nung simula na naging katandem ni BP Sara si BBM, yung mga supporter ng Duterte, alam naman natin na napakalaki rin. Kumbaga, dumagdag doon kay BBM. At yung supporter ni BBM, dumagdag din naman kay BP Sara. Yun lang ang palaisipan. Hindi natin alam kung sino ang pinakamaraming supporter. Pero ang alam natin, biglang lumobo si BBM nung panahon ng eleksyon ng 2022. Simula nung nagtandem sila ni BP Sara. Madagdagan lang ang chances niyang manalo kung makipag-tie up siya sa Marcos Jr. administration. Kaya lang, hindi pa rin kasiguruhan na mananalo siya. Kahit magsanib puwersa pa sila sa Marcos administration. So, kung ako si Madam Lenny, bakit pa ako sasabak na naman Pwede na yung sa maging presidential mayor siya, campaign tapusin na niya na natalo lang na nga ako noong 2022? Bakit? Kaya alanganin si Madam Lenny kakandidato sa tingin ko. So, pag hindi siya tumakbo, so yan na naman. Bam Aquino or Risa Ontiveros. Sino sa kanila? Away na naman yan. Kasi parehas si Bam Aquino at Risa may ambisyon na tatakbo sa higher office. Narinig ko ang isang Liberal Party leader, si Congressman Bagilat, Ted Bagilat, na yung dalawa na yan, Aquino and Hontiveros, gumagalaw na sila. Nagpaparamdam na, naghahanda na, nagmo-mobilize na. So, sino ngayon ang standard bearer nila? And then, yung Si Ontiveros talaga. Talagang umaasa pa rin talaga siya na may pag-asa siya ngayong eleksyon ng 2028, ha? Sige na, ibigay na natin yung hilig. Sige, karapatan naman lahat ng tao na tumakbo. Sila Rastaman nga, tumatakbo eh. Kapigyan na natin. alyansa nila with the Marcos. Papaano ngayon yan? Sino? Granting na magkasundo sila. Kailang Bam Aquino, palagay ko hindi makikipag-alyansa sa Marcos yan. Si Risa Ontiveros lang ang posible. Kasi sa ngayon, kakampi na naman ng Marcos si Ontiveros. Si Bam Aquino, medyo mas okay pa siya sa akin, ha? O yung statement niya na dapat litisin ang mga kaso ng AGK sa Pilipinas, tama naman yun. Kaya mas bilib pa ako dito kay Bam Aquino kumpara sa ubang kakamping. Okay naman talaga kasi yung isip ni Bam Aquino eh. Kaso nga lang, syempre, yung mga taong nakapaligid pa rin sa kanya, yun ang problema. Kahit sabihin kasi natin na okay yan si Bam. Okay. Kahit naman sa akin, okay naman siya. Pati yung paniniwala niya, medyo mas diretso kaysa sa iba. Kaso nga lang, napapalibutan pa rin siya ng masasamang insekto. Yun ang problema doon. What's wrong with that? Eh, gusto nyo, puro sa ICC na lang. Di sige. Kung dalhin nyo sa ICC sina Senator Bato, Senator De La Rosa, so be it. Basta bahala ang Pilipinong maghusga sa inyo sa 2028. So, good luck sa... Okay, sa Lunes, March 2, sisimulan na ng Kamara, Committee on Justice, pagtalakay sa impeachment case ni BP Sara. At yan, exciting na. Tingnan natin anong mangyayari. Sana, dyan pa lang, manalo na si BP Sara. Kailan kung sa Committee on Justice medyo malabo. Most likely, sa tingin ko, ang Committee on Justice magde-decide na merong sufficiency in form and substance. Kaya aakyat ang impeachment complaint sa plenaryo at doon ang tunay na labanan. Tingin ko mahirapan silang makakuha ng 1/3. Yun lang. I hope tama ako. But kung nagkamali man ako at iakyat nila ang impeachment complaint sa Senado, wala pa rin tayong kaba dahil nandun ang mga kakampi ni BP. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Boses ng Bayan PH. At syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.